Ayan, so good morning guys. Today, papakita ko naman sa inyo kung paano i-condemn yung air vent papasok ng Toyota Rush. So, yung sa akin, naka-condemn na to, pero siguro 1 year mahigit na. I-check ko na lang kung okay pa ba yung seal, kasi scotch tape lang yung ginamit ko. Ganito lang. Okay. So, bakit nga ba kino-condemn? Or bakit ko kinondem yung aircon vent nung aking Toyota Rush. Yan. So, kinondem ko yung sa akin kasi pag na-stuck kasi ako sa traffic, kahit hindi naka-on yung kahit naka-on yung recirculate, pumapasok yung amoy ng diesel, exhaust gases, and also pag may nadadaanan akong siga, dati may nadaanan akong parang sunog sa T-Plex, pumasok lahat yung usok. Hindi naman lahat, halos lahat. Kumbaga, nangamoy usok yung loob ng Rush. Pero after ko siyang kinondem, kahit stuck ako sa traffic or may madaanan akong sunog or merong hindi magandang amoy, hindi na po yun na pumapasok sa loob. So, ang downside lang nun is, ayun nga, syempre, pagka kumain kayo sa loob, paikot-ikot na lang yung amoy nun sa loob. Pero, syempre, pwede nyo naman ibaba na lang yung windows instead of i-turn off yung recirculate. So yun lang naman yung parang downside nya, diba? Wala naman iba. So yung iba din, kino-condemn na yung vent na yun pag nasisira na yung foam. May foam kasi yung parang mismong pintuan na nagsisil doon sa vent na yon. So, pagka naka-on yung recirculate, nakasara yan, pagka in-off nyo, bumubuka. So, may foam yun paikot. Minsan, sa katagalan, naaagnas na yung foam na yun. So, kahit naka-on yung recirculate nyo, pumapasok pa rin yung amoy or yung usok. Ayan, madali lang naman gawin. Papakita ko na sa inyo. Tuturo ko. Kasi may video na ako nun, ilang years na rin. Tatanggalin nyo muna yung dalawang wiper assembly. And then, aalisin nyo to. Itong cover na to. Yan. Ito, may lock yan sa gilid. Pwede nyo yan gamitan ng prying tool. Kabilaan. Maaalis nyo na to. Then, pat sa pinakauna nyo alisin tong wiper. Pag naalis nyo to, makikita nyo na yung air vent. Babaklasin ko muna lahat. Then, ipakita ko sa inyo yung itsura nung na-condemn na air vent. Para matanggal yung cover na yan, pwede nyo yung sungkitin ng flat screwdriver. Ingatan nyo lang kasi may clip yan, baka mabasag. Then, tatanggal nyo na yung, makikita nyo na yung nut na naglalak dyan sa wiper arm. Ayan, so natanggal ko na yung isa. Ito naman. So, ginagawa ko is, yan, dinan lang sa sulok. Tapos sungkit, then pag umangat yan ng konti, okay na. Hilahin nyo na lang. Okay, so alisin nyo to. Kabilaan nyo, may grasa pa kasi ginagrasahan ko yan every now and then para hindi mapuno ng kalawang. Kasi pag kinalawang yun guys, na stop, baka masira yung mismong pinagkakabitan. So, tanggalin muna natin. Ayan, so tanggal na yung nut parehas. Kung natatakot kayo na baka hindi nyo maikabit yan sa dati, huwag kayong mag-alala kasi may mga ipin naman to pabilog. And ang gawin nyo, pwede nyo siyang lagyan ng marka, diba? Kung meron kayong parang luminous pen. Pero ako kasi ginagawa ko is pagkalagay ko, sinasara ko siya, then tinitingnan ko yung mark ng wiper kung saan siya originally nakapwesto. Like yan, yung guhit na yan. Tatapat ko lang dyan. So, alisin na natin. So, tanggal na agad yung isa. Same dun sa kabila. Iangat nyo lang, then tatanggal na. Okay, so after matanggal yan, eto na. Eto kasi yung naglalak dito sa ano na to. Sa piece na to, and meron pa yan mga lock sa ilalim. So natanggal ko na yun doon. Eto na lang, hinihila lang yan guys dito. Okay.
So, dito lang naman yan mahirap alisin. Ito, yan. So, since tanggal na, iangat natin yung hood para matanggal na to completely. So, yan yung sinasabi kong lock. Ito, kabilaan niya na. Ang pagtanggal niyan is madali lang naman. Tutulak nyo lang to. Yan. So, pwede nyo na yan actually, maangat na yan. Ito. So, tatanggalin din yung kabila, then pwede nyo nang bunutin yan. So, ayan, tanggal na. And ayan yung itsura ng wiper motor, yung assembly. Ayan, may mga grasa-grasa pa yan, pero since binuksan ko na, gagrasahan ko na lang uli. Ayan. Tapos, yung itsura ng vent ko. Actually, okay pa siya eh. Siguro, lilinisan ko na lang. Ayan yung itsura ng air vent ko. Sealed. Ayan. Okay. So, okay pa siya. So, mas maganda yan guys kung gagamit kayo ng duct tape para talagang mas matibay yung kapit niya. Okay? So, grasahan ko muna, then linisan, then baka palitan ko na lang din ng bago. Ayan. So, nakita nyo naman guys, 1 year mahigit na yan. Baka nga 2 years na eh. Hindi ko na matandaan. Ano din kasi pag sinil niya yan, one way of preventing yung makapasok yung daga, makapasok yung ipis or any insects na pwedeng pumasok sa aircon system nyo, basically doon sa dashboard. Kaya yung iba nagkaka-issue ng parang foul odor galing sa aircon. So yun yung may mga namamatay na insekto doon sa loob ng mismong air duct, diba? Tapos pag binuksan nyo to guys, make sure na free from any debris. Dapat wala siyang mga dahon-dahon dito, kabilaan, kasi pag merong mga dahon dyan or kung anumang bushes, kakalawangin yan guys, mabubutas yan, kakainin ng kalawang. Okay, so ayan, papalitan ko ng bago and then babalik na natin ulit. Okay, so actually okay pa siya eh. Wala pang, in terms of sealed pa siya. walang nilulusutan yung mismong usok or hangin. Okay. Gusto ko lang ipakita sa inyo kasi hindi ko na rin makita yung video eh. Natabunan na rin siguro ng mga uploads ko. So ayan. Okay. And done. Ayan. So pinunasan ko na lang yung mga grasa na lagpas. Okay na yung vent natin. That should be good for another 2 years or so. Ayan. So thank you guys for watching.